Magandang gabi po sa bawat isa. Ngayon ako po kayo tumayo. Yes, the Lord is. Sige po, tayo'y nangyalaga. Maraming Diyos sa mga pangyarihan. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa mga kapatilaan. Sa lahat ng mga ginawa mo, Panginoon, sa maghapon. At maging sa gagawin mo po sa gabi nito. Maraming salamat po. Naisip po namin ng aming puso, Panginoon, na ito ay maparangalan, masamba sa spiritual katotohanan. At hiling namin na wala po kami mag-reservasyon sa gabi nito. Hindi magiging hadlang ang panahon. Kami, kaunti kahit marami kami, alam namin, Panginoon, ang nilalaman ito, ikaw lamang ang lubos ng kababati. Kaya maraming salamat po sa gabi nito. Bless niyo rin po yung aming mga kapatid na parating pa lang. Aming Diyos, ang aming dalangin, kami nga po ay inilisin mula aming ulunan hanggang talampakan. May nagawa man kami hindi ka nais-nais na sa iyong mga mata, nakita na yung mga Panginoon narinig ang iyong mga tinga. Lord, patawarin mo nga po kami. Alam namin, Lord, na kahit ilang beses kami magkasala, nariyan po yung inyong mga kamay at kami ay lubos niyong pinapatawad. Kaya huwag po namin samantalalin, Panginoon, yung pagpapatawad na ito. Bagkos, Panginoon, matuto po kami sa aming mga pagkakasala na huwag na namin itong maulit. Salamat dahil ang pag-ibig mo ay wagas at ito po ay hindi nagmamalan. Maraming salamat sa mga patawaran na ginawag mo ng Panginoon. Salamat po. Sa gabi nito, Panginoon, sa gawain ito, pagpalain niyo mga po lahat ng mga tatayo dito sa pulpito at patuloy na maranasan po nila inyong pagsama. Ang inyong pangunguna, pagtago sa inyong pananagunan, kanila po maranasan, Panginoon. Maging sa mga awiting aming maririnig, Panginoon, pagpalain po ang mga tinig na ipagkakalog namin sa gabi nito sa iyong paanan, Panginoon. Maging galog at lugod po ito sa inyong pagdinig. Salamat po sa buhay ng bawat isang nandito, Panginoon, at patuloy ang inyong banal na presensya aming maranasan, ang pagdaloy, malayang agos ng inyong banal na spirito, amin din pong maranasan, Panginoon. Mula sa pulpitong ito hanggang sa kongregasyon, Panginoon. At ang apat na sulok ng bakay-sambahan ito hanggang sa labas, Panginoon, sa tagiliran na yan, sa likuran, ang pagselyo ng inyong banal na ito, Panginoon. Amin po itong maranasan. Walang makagugulo, nakaaway, sa pangalan ni Jesus, upang kami ay guluhin, Panginoon, sa aming pag-worship. Salamat, Panginoon, lagi kang may sa mga pangungusap mo, Panginoon, kanina pa lang, sa mga panalangin na sambit ng aking mga kapatid. Lord, pagpalain niyo po sila. Salamat, Panginoon. Alam namin may gagawin ka pa. May gagawin ka pa sa gabi nito. Salamat sa lahat-lahat, Panginoon, sa mga ginawa mo na at gagawin pa, Panginoon. Maraming salamat. Tanging kaaliwan mo lamang po ang siyang aming naranasan sa gabi nito. Ito po ang aming panalangin na punong-puno ng pasasalamat, pagpupuri sa makapangyarihang pangalan lamang ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen. Sabi po sa Psalm 126 verse 3, the Lord has done great things for us, and we are filled with joy. Amen? And continue po natin, marami po talagang ginawa ang Lord sa buhay mo natin. Amen? Isa-isahin lang natin yun, feeling ko hindi natin mabibigyan. And hindi naman po lahat kailangan dramatic para maalala mo yung pagkilos po ng ating Panginoon. So there are small things na ginagawa sa Lord, di ba? Kakailan lang. Sobrang init.
Try na rin ako. Kaya lang sa iyo lumabas sa bahay. Pero ngayon, diba? Pinalamig ni Lord. Yan. Nakakalas tayo ng tagulan na ngayon. Mga few blessings na hindi natin minsan na recognize. Kaya siguro kayo nakapasaya, pero pagdulot mo sa mabulsa mo, meron kang naluwa. Yung mga simpleng bagay na dapat daw piliin natin lagi ang pasalamat ko sa ating Panginoon. Amen? And ipiliin natin magpasalamat sa Kanya. Hindi po perfect ang buhay, pero meron po tayo perfect na Diyos. Amen? Bigyan po natin patuloy palabak ating Panginoon. And let's worship Him. Walang oras na pipili upang ikaw ay pumili sa pagsikat ng araw. Hanggang sa pagpupong ito, tunay na pagsampahalay ko. Umaga, tanghali, sa gabi pumili ka. Umaga, tanghali, sa gabi pumili ka. Walang oras na pipili upang ikaw ay pumili sa pagsikat ng araw. Hanggang sa pagpupong ito, tunay na pagsampahalay ko. Walang oras na pipili upang ikaw ay pumili sa pagsikat ng araw. Hanggang sa pagpupong ito, tunay na pagsampahalay ko. Umaga, tanghali, sa gabi pumili ka. Umaga, tanghali, sa gabi pumili ka. Walang oras na pipili upang ikaw ay pumili sa pagsikat ng araw. Hanggang sa pagpupong ito, tunay na pagsampahalay ko. Pag-ibig ko na laging nakandugan, napapuri ang kasasalamat. Pag-ibig ko na laging nakandugan ang Panginoon Jesus. So kayo pinag po, o kayo buti lang, Panginoon Jesus. Sabi po, o kayo buti lang, ating Diyos. Dati sa di ka tulungan, Baba, kailan ka man, pag-ibig ko na laging nakatugan, napapupuli at pasasalamat. Pag-ibig ko na laging nakatugan ang Panginoon.
Jesus, sa tawag mo na Panginoon. Huwag kang muntikan, Panginoon. Huwag kang muntikan, ating Diyos. Langit sa taas, di na turunan, tapat, kailanman. Pag-ibig ko ras, lagi na dugan, papuri at pasasalamat. Pag-ibig ko ras, lagi na dugan, ang Panginoon Jesus, ang Panginoon Jesus, ang Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Tunay na napakabuti ng ating Diyos. Laging sapat, hindi siya kukulang sa buhay. Ang sarap sumamba sa Diyos na dakila, sa Diyos na kapagmahal, sa Diyos na langit dyan. Hallelujah. Praise you. Kami nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kaligtaan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong Panginoon. At sa himig na hangin, tanging dalangin, kami katatuwin. Iparas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kalupay, mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalakitan. Dakila ang iyong narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kaligtaan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong Panginoon. At sa himig na hangin, tanging dalangin, kami katatuwin. O church, iparas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluway, mapuspos ang lubusan, at sa aming kalagayan
dakilang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalangitan ay bumaba ang kalamitan. Dakilang iyong ngalan. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalangitan ay bumaba ang kalamitan. Dakilang iyong ngalan. Dakilang iyong ngalan. Dakilang iyong ngalan. Church, worship Him. Napasalamat kayo sa Panginoon. Remember all the good things na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Lahat ng answered prayers, ipagpasalamat mo sa Panginoon, provisions niya, guidance, protection. Come on, praise Him. Pasalamatan mo ang ating Diyos sa dakila. Sa lahat po ng kabutihan mo sa buhay ko namin, Lord God. Sa bawat araw na ginigising mo kami, binibigyan mo kami ng panibagong lakas, panibagong pag-asa, panibagong tagumpay, Panginoon, panibagong pagpapala na binubus mo, Lord God, mula po sa iyong kaharian, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Oh, muli ka. Thank you, Lord. Once again, kung di po dahil sa iyo, Lord God, kami po ay wala dito, Panginoon. Salamat, Lord, dahil hinanap mo kami, natagpuan mo kami, Panginoon Diyos, at binigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, na makilala ka bilang Diyos ng aming buhay, bilang tagapagligtas po ng aming buhay.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ang gabi ito, Lord, pinanin po ito ang inyong pagpapala, ang inyong po pagkilos ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. And all the praise, Father God, na aming iyakan po sa inyo, Lord. Tutunin mo ito sa inyong tamang panahon po, Panginoon. Hallelujah. We claim the victory, we claim the answered prayers ng Panginoon Diyos sa gabi ito. Maraming salamat po. Sino po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Yes, the Lord is faithful. Tayo po ba ay lingkod ng Panginoon? Amen. Tayo po ba ay nagagalak o masaya sa habang tayo po ay naglilingkod sa ating Diyos na buhay? Amen. Ano ba? Sabi nga ay huwag po tayong magpa-stress sa ating po ginagawang paglilingkod. Dapat magalak po tayo, masaya po tayo sa ating po ginagawang paglilingkod. Amen po? Yan, basahin po natin yung ating po talata ngayong gabi po na ito. Hamon po siya sa aklat po ng Galatians chapter 5 verse 13. Yan, natin yan sa aking PowerPoint. Basahin po yung verse 13. Sinasabi po dito, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Purihin po Diyos sa pagkakasa po ng kanyang mabanal salita. Tayo po sumandaling manalangin. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kunin nga po Panginoon, nagpupuri at papasalamat po kami sa inyong mga salita po na ito na aming po pagbubulay-bulayan sa aming po pag-aaral ng mga banal na salita sa gabi po na ito. Patuloy na ito po ang siyang lumukog sa aming pangalagitaan. Buksan niyo po yung aming po mga puso, isipan po Panginoon, at yung mga salita niyo po na ito ay maging kagalakan po namin sa aming po mga ginagawang paglilingkod. At makita po sa amin yung pag-ibig sa isa't isa, yung aming po humility, at yung aming po mga devotion sa buhay, aming po mga ginagawa po Panginoon sa aming po mga ginagawang paglilingkod sa inyo. Gamitin niyo lamang dito ako bilang gano'n niya yung mga banal na salita at ikaw po ang siyang makita sa ating mga harapan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Ano po yung pamagat ng ating pong mensahe ngayong gabi? The joy of serving God. Yan. The joy of serving God. By love, serve one another. Yan. Maraming tao daw po yung nag-iisip na sabi yung kanilang ginagawang paglilingkod ay parang bagang napakabigat. Napakabigat dalhin, napakabigat sa buhay na bilang isang Kristiyano. Nakakapagod, di ba? Sabi nga yung paglilingkod po natin sa Panginoon ay kung minsan nagkakaroon po ito ng talagang sasabi natin na tayo po ay nagsasakripisyo. Amen po ba ron? Nagsasakripisyo tayo sa ating pong mga oras, sa ating pong mga ginagawa, sinasakripisyo po natin yun upang magampanan lang po natin yung ating pong ginagawang paglilingkod. Ngunit sabi nga po sa Biblia, ang tunay na paglilingkod ay may kasamang kagalakan. Dapat daw po yung ating pong ginagawang paglilingkod, ito po ay mayroon pong kasamang kagalakan. Sabi nga habang naglilingkod ka, nagsaserve ka sa Panginoon, hindi mo iniinda yung hirap, hindi mo iniinda yung kabigatan mo sa buhay, hindi mo binawalang bahala mo yung mga lahat ng mga pagsasakripisyo mo. Hindi sabi nga, ang servisyo, yung tama kapag daw po, tama yung ating pong pagsunod sa ating pong Diyos, sa paglilingkod po natin, yung ating pong ginagawang pagsunod po na ito, ay sabi nga, hindi naman ito bilang isang obligasyon ng isang mananampalataya. Kundi, sabi nga ay tanawin po natin ito na isang pribilehiyo na pinagkaroon po sa atin ng ating pong Diyos. Amen po? Sabi nga isang pribilehiyo po ito, yung na tayo po ay naglilingkod sa ating pong buhay ng Diyos. Kaya alam po yung mundo, yung sanlibutan, ito po ay naghahanap ng kahalagahan o significance. Ngunit ang tunay na katuparan daw po nito, yung sa ating pong ginagawang paglilingkod, ay matatagpuan lang po natin sa ginagawa po natin paglilingkod
sa ating pong Diyos na buhay o sa ating pong Panginoon sa Kristo. Amen po? Yan, hindi kailangan na maging sikat ka muna bago ka maglingkod. Hindi kinakailangan na maging mayaman ka para ka maglingkod. Nabigay, o kilala ka sa lipunan, kilala ka sa inyong lugar, na sabi nga ay talagang nandun yung mataas na pagtingin sa iyo ng inyong mga kalugar. Yan, hindi po ito yung hinahanap ng ating Panginoon. Hindi, sabi nga, ang kailangan lang daw po natin ay yung pusong handang magmahal at yung pusong may mapagpakumbaba. Yan, hindi po pinakailangan na talagang mayaman tayo, kilala tayo sa lipunan. Kaya kailangan daw po talaga yung puso po natin ay handa po na magmahal at mayroon pong mapagkumbabang puso. Minsan nga daw po yung simpleng sa ating po ginagawang paglilingkod, yung simpleng pag-abot po natin ng tulong, yan din po ba sa ating po mga kapatiran, sa ating po mga kalugar, yan yung pagbisita po sa mga ating po mga kapatiran, yung sa mga mahal po natin sa buhay. Yan, sabi nga, yung sa mga tao na nangangailangan ng ating po tulong, di po ba? Talagang napakahalaga po nun. Yung pag-awit-awit po natin sa ating po choir, pag sa ating po mga praise and worship, na ginagawa sa ministry po na ito, di ba? Yung simple lang daw po na pag-aayos ng upuan. Yan, di po ba? Sabi nga yung ating po mga bako na ginagamit po natin yung araw po ng linggo, mga ganitong araw. Sabi nga ay, ito po ay nagbibigay isang encouragement po doon po sa mga tao na nalulumbay. Yan, sabi nga ay nagiging instrumento po tayo ng Diyos upang baguhin yung buhay po ng iba. Amen po, kapag nakikita po tayo na tayo po ay ginagampanan po natin ang pagbuong puso na ayon po sa ating pong pagsunod talaga sa Panginoon, ay talagang pagka nakita po tayo ng ating po mga kasama o ng ating po mga kakilala, ay talagang na-encourage po sila sa ating po mga ginagawa. Amen po ba ron? Yung simple nga lang ako, di ba? Pagka nakita po natin yung kapatid po natin na yung araw ng linggo sa mga ganitong gawain, ay talagang nakakasama po natin sila. Ano yung nagiging pakiramdam sa inyong kalooban? Nakita niyo yung kapatid na dumalo sa gawain. Di ba? Parang andun yung pag-aalakan po natin, andun yung kasiyahan po natin na siya ay muli na kasama po natin sa ating ginagawang pananampanan. Kaya kada po yung paglilingkod na may pag-ibig ay hindi kailanman ito nagiging sayang. Amen po? Nakita pa lang yung paglilingkod na may pag-ibig ay hindi kailanman nagiging sayang. Kaya tanong po, ito po yung malaking tanong, paano tayo magkakaroon ng tunay na kagalakan sa paglilingkod sa Diyos? Yan, paano kaya tayo magkakaroon ng tunay na kagalakan? Talaga sabi nga, buong puso mong ginampanan yung paglilingkod na talagang nahirapan ka man, parang hindi mo ramdam na nahirapan ka, nabigatan ka, dahil sinunod mo ito ng buong puso. Ito ba? O ginawa mo ito ng merong kagalakan para po sa ating pong Panginoon. Amen po? Kaya ako, meron po tatawang putos po dyan na ating po makikita dyan sa binasa po natin sa Galatians 5:13. Yan. Ang una po, celebration of the servant. Yan. Serve. Yan. Makikita po natin yan yung sa talata po na ating binasa. Sabi nga daw po yung salitang serve ay mula sa Greek word na douleo. Yan. To serve as a bondslave willingly. At tunay na lingkod ng Diyos, sabi nga ito daw po ay hindi napipilitan. O ba? Hindi po siya napipilitan. Siya po ay naglilingkod dahil mahal niya ang ating pong Panginoon. Mahal po natin. Kaya po tayo naglilingkod dahil mahal po natin ang ating pong Panginoon. Amen po ba ron? Yan. Kapag mahal mo, ginagawa mo, para po sa ating pong Panginoon si Kristo, yan, may joy daw po tayo na mararanasan kahit tayo po kung minsan ay napapagod. Amen po ba ron? Kahit kung minsan tayo ay na-stress na. Kapag ginagampanan po natin, sabi nga ay ginagawa po natin ay para sa Panginoon, yan, may joy po tayo kahit po tayo ay stress na. Yan. Sabi nga, may fulfillment kahit wala po tayo
tayong mga hindi namin recognize yung ating pong mga ginagawa o hindi tayo binibigyan ng papuri, yan, doon sa ating pong mga ginagawa. At least, sabi nga, napulpit po natin, nagampanan po natin yung ating pong ginagawang paglilingkod sa ating pong Panginoon. At higit sa lahat, may kapayapaan kahit walang recognition. Amen po? May peace kahit walang recognition. Dahil, sabi nga, si Jesus mismo ang pinakamagandang halimbawa ng servant-hearted ministry. Yan, Jesus Christ did not come to be served, but to serve. Yan, maraming tao ang gusto maging, sabi nga, importante siya, mahalaga siya, pero sa kaharian ng Diyos, sabi nga, greatness is found in serving. Amen po? Greatness is found in serving. Ano po magandang ilustrasyon po dito? Para daw po siya yung isang ina, o isang magulang, o yung isang nanay. Sabihin natin na siya po ay gumigising na maaga para po ipaghanda yung kanyang asawa, ipaghanda yung kanyang anak na papasok ng pagkain. Yan. Bagaman, nagtatrabaho din siya, napapagod din siya, pero sabi nga ay masaya siya dahil mahal niya yung kanyang buong pamilya. Amen po ba ron sa mga nanay? Hindi po ba kumisan, kahit na sobrang pagod na tayo sa maghamang paggawa, gigising at gigising pa rin sa umaga o pagluto, naghanda na makakain yung asawa at yung mga anak. And ganito rin daw po yung ang puso ng isang tunay na lingkod ng ating pong Panginoon. Yan, makikita po natin yan sa aklat po ng Marcos chapter 10 verse 45. Na sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-aalay ng kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Yan. Ano isang magandang application po dyan. Sabi nga, kapag tayo daw po ay naglingkod sa mga ministry po natin o sa ginagampanan po natin at maayos yung ating pong mga ministry o yung ating pong yung choir o yung maging sa civil ministry, yung sa pagtuturo, yung sabi nga yung maging sa soul training, o sa simpleng pagtulong nga daw po doon po sa mga ibang tandaan at mga ibang tao. Yan, tandaan po natin, nakikita po ng Diyos yung bawat sakripisyo po natin ginagawa. Amen po? At hindi man tayo makita ng mga tao, hindi man tayo makita ng ating mga kapatid sa ating po mga ginagawa, tandaan po natin, nakikita po ng Diyos yung lahat ng ating po mga ginagawa at yung lahat ng ating po mga ginagawa sa sakripisyo. Hindi man daw po yung mapansin ng tao, hindi ito makakalimutan ng ating pong Panginoon. Yan, sabi nga, minsan pagod na tayo, minsan gusto na po natin na tumigil, pero tandaan po natin, yung bawat paggawa po natin, yung service po natin, yung service matters to God. Yan, sabi nga talagang, yung sinasabi po doon sa 1 Corinthians 15:58, di ba, na hindi po nasasayang yung ating pong mga ginagawang pagpapagal. Amen po ba rin, mga kapatid? Yan, manatili po tayo, kaya hindi man tayo mapapurihan ng ating pong mga kapatid o ng ating pong mga nakakita po sa atin. Tandaan po natin, sabi nga ay hindi po makakalimutan ng ating pong Panginoon yung lahat ng ating pong mga ginagawa. Yan. Pakalawa po, may basa na po. Yan, compassion of the servant, love. Yan. Sabi nga yung compassion, mahabagi. Yan, di po ba? Ang salitang love ay mula sa Greek word na agape. Ibig sabihin, sacrificial, unconditional love. Yan, ito daw po yung uri ng pag-ibig na hindi naghihintay po ng kapalit. Yan, ang tunay na ministry ay hindi ginagawa para sumikat, kundi para magmahal ng tao tulad ng ipinamalas at pinakita ng ating pong pagmamahal ng ating pong Panginoon sa Kristo. Yan, kapag daw po meron po tayong compassion, yung ating pong ginagawang paglilingkod, nagiging, sabi nga, kagalingan daw po yung ating pong presensya. Yan, di ba? Sa bawat sa tao na ating pong napupuntahan o sa mga tao na nakakakita po sa atin, nagiging encouragement po siya o nagiging encouragement po tayo, hindi po discouragement po sa mga tao na nakakita po sa atin. Yan, nagiging maliwanag po tayo kapag
sa gitna ng kadiliman. Kaya nga po sabi nga ay tayo ang ilaw ng sanlibutan. Yan, isang ilustrasyon maganda po dito, yung may taong naranasan niyo po ba na lumisan, nakakita kayo, nakasalubong ngayon yung kilala na bigla. Yan, bigla po ay atin po siyang namitian. Yan po ba? Na kapag nakasalubong po natin, sabihin natin na matagal na po natin hindi na kikita yung tao na yun, yung kapilalang tao natin yung sa isang pagkakataon ay nasalubong mo siya at namitian mo siya. Kaya sabi nga ay natuwa yung tao po na yun dahil sa nakaraan na kanya pong maghapon ay yung ngiti na binigay ko sa kanya, ito po yung nakapagpaluwag. Yung sabi nga ay isang magandang natanggap niya noong araw po na yun. Hindi po ba kaya sabi nga ay nandun po yung ating pong compassion sa ating po bilang isang nagtilikod sa ating pong Panginoon. Minsan na po hindi natin alam kung gaano kalalim yung mga pinagdadaanan nga daw po ng mga tao. Kaya simpleng pagmamahal, simpleng pag-ibig na napakita po natin ay maaaring sa ito po ay magbubunga ng isang himala mula po doon sa kanila po mga puso. Ano po sinasabi po dyan sa 1 Corinthians 13 verse 2? Ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Amen po? Kaya sabi nga ay sa application po natin dito, hindi sapat na peace child sa ministry kung wala naman daw po tayong pagmamahal sa ating po mga kapatid. Amen po? Baka naman meron pa magkakagaling sa inyo dyan. Sabi nga, dapat kung tayo po ay naglilingkod, o nagkagala kung tayo naglilingkod sa ating pong Panginoon, ay dapat nakikita po sa atin yung ating pong pagmamahal sa isa't isa. Kaya sabi nga, posibleng active po tayo sa simbahan o sa mga gawangin, subalit yung puso naman po natin is malamig o hindi nakikita talaga sa atin yung bukal sa puso natin, yung ating pong ginagawang paglilingkod o yung pagpunta po natin dito sa ating pong bahay sa bahay. Kaya ang tunay na servant daw po ng Diyos, siya po ay marunong makinig. Amen what? Marunong po ba tayo makinig? Yan, marunong umunawak, marunong magpatawad, at higit sa lahat, marunong siyang magmahal. Yan, family members, mga ating po mga kasama sa pamilya, yan, nangangailangan po sila ng compassion. Yung mga church members din po natin, yan, nangangailangan din po sila ng compassion. At yung broken people, it needs compassion. Kaya nga po minsan, yung pinaka-epektibong sermon ay hindi siya isang preach message, kundi ito daw po ay love. Yan. Kaya nga po, dapat makita po sa atin bilang isang naglilingkod sa ating pong Panginoon yung pag-ibig po natin sa nagmumula sa ating pong mga puso. Yan, pangatlo po mga puso po natin, consecration of the servant. Yan, sabi nga ay yung humbleness or meron po tayo pagpakumbaba. Kaya nga po, ang humility daw po ay larawan po ito ng isang puso nagbigay ng pag-surrender sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga po, ang tunay na lingkod ay hindi naghahanap ng spotlight, hindi siya naghahanap ng sabihin na natin na ikaw yung tinitignan doon sa kalagitnaan, di ba? Sabi nga ay masaya siya, ginagamit ng Diyos kahit walang titulo, tayo mga inabot, wala tayong mga recognition na tinatanggap. Yan, ano po yung sabi niya po ni John the Baptist, ang sabi niya po, he must increase, but I must decrease. Yan po yung puso ng yan po ay makikita po natin kung yung puso ng isang consecrated servant. Yan po isang magandang ilustrasyon po dyan. Di ba? Yung punong marami daw yung bunga. Ano po yung sinasabi? Kapag maraming bunga, di ba, karamihan sinasabi nila pinapato, di ba, pinapatikos. Di ba, sabi niya yung puno, maraming bunga o yung saka na maraming bunga,
ay siya, ay ito po yung makikita po natin, di po ba? Na kapag bukbul yung bunga niya, lumalaylay. Sabi nga, ito po ay yumuyo ko, yung sanga po na ito. Ganyan din daw po yung taong tunay na ginagamit po ng ating pong Panginoong Diyos. Habang siya po ay pinagpapala, yan, lalo siyang nagpapakumbaba. Amen po ba? Tingnan mo yung katabi mo, pinagpapala yan. Yan, pinagpapala daw po ba? Amen, di po ba? Mapagpakumbaba ba yan? Amen, di po ba? Dapat makita po sa atin na mientras na marami tayong isang ilustrasyon na yung sanga ng puno ay talaga maraming bunga, makikita po natin na siya po ay yumuyuko o yung lumalaylay po yung sanga po na ito. Yan, kaya nga po, isabi po dahil sa Santiago 4 verse 10. Pakibasa ka naman po ninyo. Amen. Diba? Sabi yung magpakumbabaan daw po tayo sa harapan o sa ating mga ginagawang paglilingkod. Nakikita po sa atin yung kababaan loob. Sabi nga ay itataas naman po tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen po? Yan, isang application po dito. Maging maingat tayo sa ating pong pride. Lalo na kung tayo po ay nasa ministry. Amen po ba? Kaya sabi nga ay yung mga fried chicken po natin ay bababaan po natin. Yan. Kaya sabi nga ay kapag ang serbisyo ay naging tungkol sa ego, yan, nawawala ang glory ng Diyos. Amen po? Sabi nga ay kapag tayo ay maging pagmataas, yan, sabi nga ay nawawala po sa atin, hindi po nakikita sa atin yung glory ng ating pong Diyos. Yan, hindi natin kailangan ng applause ng tao para tayo po ay magpatuloy. Kaya nga po, sabi nga ay ang approval ng Diyos, ito po ay sapat na. Amen po, talagang nakikita, sabi ko nga kanina na sa ating pong ginagawang paglilingkod, hindi po ito nawawala ng kabuluhan, at sabi nga ay hindi mo siya nakikita ng ating pong kapwa, ng ating pong mga kapatid, pakatandaan po natin, nakikita po ito ng ating pong Diyos na buhay, ng lahat ng ating pong mga ginagawa. Kaya nga po, paglilingkod po tayo, faithfully, serve quietly, serve joyfully, because heaven notices humble servant. Amen po? Yan. Kaya nga po sa ating pong pagtatapos, yung pinakamagandang larawan daw po ng joyful service ay makikita po natin sa ipinamalas po ng ating pong Panginoong Kristo. Yan, siya po ay hinugasan niya yung mga paa ng mga disipulo niya. Amen po? At naglingkod siya sa mahihirap, umiyak kasama ng mga nasasaktan, at ibinigay niya ang kanyang buhay, lalo higit doon po sa cross para po sa katulusan ng ating po mga kasalanan. Diba? Makikita po natin talaga na andun po yung kanya pong pag-serve sa bawat isa po sa atin. Yan, hindi niya tayo tinawag po pag-isikat, kundi, sabi nga, tinawag po tayo para po tayo ay maging faithful. Amen po? At habang tayo po ay nagmamahal, habang tayo po ay nagpapakumbaba, at naglilingkod, mas lalo natin nararanasan ang tunay na kagalakan ng ating pong buhay Kristiyano. Amen po ba ron? Nararanasan po ba natin yun? Yan, hindi man daw po tayo napapansin ng mundo, nakikita naman po ito ng ating pong Diyos. Hindi nasasayang yung bawat pagluha po natin, yung mga pagod po natin, ating pong nararanasan, maging yung ating pong pagsasakripisyo nararanasan at yung paglilingkod mo ay para po sa ating pong Panginoong Kristo. Kaya kung si Jesus ay buong puso na naglingkod para sa atin, ano ang maaari mong gawin ngayong linggo po na ito upang tayo po ay maglingkod ng may pagmamahal at kagalakan para po sa ating pong Diyos. Nandun po ba sa maraming katanungan din po yan, ano yung maaari mong gawin ngayong linggo o sa linggo po na ito upang tayo po ay may maglingkod ng meron pong pagmamahal. Nakikita po talaga sa atin yung pagmamahal, yung kagalakan para po sa ating pong mga ginagawang paglilingkod. Amen po maram, napurihin po yung Panginoon, at po tayo po yung manalangin. Panginoon namin Diyos, tunay nga po Panginoon, salamat sa pribilehong ikaw po ay aming pong pinaglilingkuran. Turuan mo kami maglingkod, kung may pag-ibig, kung may kapabangang loob, at tunay na paglalakan, Panginoon, sa ating pong ginagawang paglilingkod po nito.
Gamitin niyo po yung aming mga buhay upang maging pagpapala sa iba at upang may taas po namin ang aming pong Panginoon sa Kristo sa lahat ng aming pong mga ginagawa. Kaya naman po Panginoon, sa pagpapatuloy po namin ng aming pong ginagawang paglilingkod sa inyo po na ito, patuloy na ang aming pong buhay ay maging isang buhay na patotoo na ikaw po yung siyang nagbibigay po sa amin ng inspirasyon po Panginoon sa lahat ng aming po mga ginagawa. Kaya naman po Panginoon, patuloy Lord na samahan po kami at magdamot po namin yung pag-ibig, yung pagbabago mo, at po yung aming po na humility po Panginoon upang ikaw po ay patuloy po namin magpakilala sa mga taong nais po namin bahaginan ng iyong mga banal na salita. Pag sa amin po mga kinaroroonan po Panginoon, mga aming po mga tinitirhan, ay ikaw po ang siyang patuloy na makita ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, amen. Alam ko sa gabi po ito, pagpala po ng ating Holy Spirit. Salamat po sa salita ng ating Panginoon. At sa gabi po ito, tayo po ay nagako naman sa ating mga panalangin. Nais ko po basahin sa inyo ang unang Pedro 5:7. Sabi po dito, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga lalahanin sa buhay, sapagkat siya ang nagmamalasakit sa inyo. Yan sa gabi po ito, ano man po yung ating mga lalahanin, yan, ipagkatiwala po natin ito sa Panginoon, sapagkat ito po ay Kanyang tutugunin ayon sa Kanyang kalooban. Ayan, sa gabi po ito, tayo po ay kumuha naman po ng ating mga partner. At yan, ibibigay ko po sa inyo yung mga prayer items na. Sa Pilipinas Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa gabi ito, sa lahat ng aming pong itinulog ng mga pananalangin. Alam po namin Panginoon na nakarating na po ito sa inyo. Ando na po Panginoon sa tamang panahon, ipagkakalog niyo po sa amin yung katulungan sa lahat ng aming tinulog sa iyo. At patuloy na po Panginoon na tinataas po namin sa iyo sa oras na ito ang body of Christ, ang kabuuan Panginoon ng Evangelical Churches, Panginoon, mula sa limay hanggang sa kabuuan ng bataan. Patuloy na po Panginoon na tinataas namin sa iyo ang bawat mga lingkod mo, Panginoon, na ginagamit mo upang magbahagi ng mga salita. Patuloy na po na dalangin po namin na ikaw ang magbigay sa kanila ng kalakasan, lalo tigil ang kanilang mga buhay spiritual, Panginoon. Palagi mo silang patatagin sa kanilang paglilingkod sa iyo at patuloy na magkaroon po sila ng kaliniman ng relasyon para sa iyo, Panginoon. Gamitin mo ang kanilang buhay na makabahagi ng iyong mga salita sa mga tao hindi pa, Panginoon, nakakakilala sa iyo. Patuloy na, Panginoon, na ikaw ang Diyos na umilo sa kanilang buhay, maging sa mga leaders, Panginoon, na silang nagiging katuwang, mga pastor, Panginoon. Patuloy na po na lagi po silang bigisin ang iyong pag-ibig, bigyan sila ng karunungan sa bawat ministry na kanila pong pinamumunuan. Pagpalain ka po ang kanilang mga buhay, maging lahat ng mga Kristiyano, Panginoon, sa buong bataan at maging sa buong mundo, Panginoon. Gamitin niyo lang ang
Pastor Erwin, Panginoon, Pastor Raul, maging kay Pastor Rodel, Panginoon. Lord, patuloy nga po na patatagin mo ang buhay, ang kanilang buhay spiritual, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo po ang kanilang buhay sa bawat araw. Ano man po yung mga kinakaharap po ng mga lingkod mo na ito, ikaw ang Diyos na nakakatalos nito, Panginoon. Kaya patuloy na ang kalakasan, pag-iingat, Panginoon, sa bawat araw ay kanila pong maranasan, maging, Panginoon, sa mga salita mo na kanila pong hinahanda upang ibahagi, Panginoon, sa kanilang mga membro. Patuloy nga po, Panginoon, nabigyan mo po sila ng higit na karunungan na nagmumula sa iyo. Salamat po sa buhay ng mga lingkod mo, Panginoon, na ginagamit mo sa iglesia ito. Pagpalain mo po ang kanilang buhay kasama po ng kanilang buong pamilya. Salamat, Panginoon, sa gabi pong ito. Salamat po sa katagumpayan ng aming gawain. At patuloy na po, Panginoon, tinataas ko po sa inyo ang mga pagpapala niyo sa aming mga buhay. Kaya naman, Panginoon, sa gabi ito, kami po ay magbabalik ito upang ito po ay magamit sa iyong bahay simbahan. Pagpalain niyo rin po ang mga kamay na handa magbigay para po sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyo namin tinataas ang mataas na papurit pa sa salamat sa tangang makapangalan ng pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Yan, dapat po tayo sa ating pong mga announcement. Yan, sa praise and worship team, yung banda is magkakaroon po ng practice sa araw po ng Sabado, alas 10 ng umaga. Yan, available yung kasunod na gagawin po po practice. Hintayin po natin yung ating po message ng ating po leader. At sa darating pong linggo, yan, sama-sama po tayo sa ating pong panganambahan at magkakaroon din po tayo ng ating pong congregational meeting. Yan, handa po natin ang ating pong mga report, ang ating pong mga ministry leaders para po sa ating pong congregational meeting. At pagkatapos po, meron po tayong lunch fellowship. Mabalik po ulit natin yung every first Sunday is meron po tayong lunch fellowship at meron din po palaro after po natin kumain. Yan, unahang mabusog. Yan, stay po tayo hanggang sa ating pong mga kalaro. Yan, alam naman po natin kung sino-sino yung mga nagpapalaro. Yan. Medyo ako, papahirapan ko rin palaro ko total kakakaan natin. Kaya natin yung natin mga kapatid. Ano pa po, mga announcement. Tingin na lang po sa mga GC, sa mission. Ano pa? Announcement. Congregational, sa praise and worship, umaga practice. Lunch fellowship niya. Ayan, lunch fellowship po tayo. Kanya-kanya po tayong baon para masaya. Ayan. Sarapan po natin yung ating po mga baon. Para maubos. Yung mga nilagang talong, ganyan ba? Masarap. Nilagang talbos. Yan yung mga ganyan, masasarap yun. Sige po mga kapatid. Tayo po tayo po ay basta po sa ating panahon namin. Tunay nga po, Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa tagumpay, gawain po namin ngayong gabi po na ito sa aming pagpupuri, pagsamba. Salamat po, Panginoon, sa inyong banal na Espiritu na patuloy niyo pong nilulungog sa aming pong kalagitnaan. Salamat din po, Panginoon, sa aming pong mga panalangin sa isa't isa. Salamat po, Panginoon. Alam po namin na lahat ng aming mga dinalangin sa inyo, personal prayer request man po namin ito sa aming po mga prayer item, Panginoon, alam po namin na ikaw po siyang magbibigay ng katungunan sa lahat ng aming po mga idinulog sa inyo sa aming po pananalangin. Ay sa pakikinig po namin ang iyong mga banal na salita. Salamat po, Panginoon, at nawa patuloy na maglingkod po kami na mayroong kagalakan sa aming po mga puso. Makita po sa amin yung pag-ibig, yung pagpapakupag
pagbaba sa isa't isa ay patuloy po na makita po ito sa amin ng aming pong kapwa po Panginoon mananampalataya maging sa aming pong mga komunidad. Kaya naman po Panginoon, maraming salamat po at ikaw siyang patuloy na nagbibigay po sa amin ng kalakasan ng aming po mga physical na pangkatawan na nagagamit po namin ito po Panginoon sa ating pong ginagawa paglilingkod sa inyo. Pagin sa aming po pasamantalang pag-iwahiwalay, Lord, dalangin po namin ng iyong pagsamang pag-iingat po Panginoon ay patuloy po namin itong maranasan hanggang sa kami po ay makarating sa aming po mga tahanan ng ligtas at matagnan din po namin yung aming po mga mahal sa buhay na naroon din po yung galak sa kanila po mga puso. Magiging aming po mga pagsasalusaluhan sa gabi po na ito, pakalinisin niyo po ito, magsilbing kalakasan po ito ng aming po mga physical na pangkatawan, magamit po namin sa aming po mga ginagawang paglilingkod. Salamat po. Naway taglayin ng bawat isa yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak, at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at kailanman. Amen. God bless you.